Sa lahat ng manggagawang Pilipino, ngayong araw ng paggawa o Labor Day bilang pagkilala yan sa kanilang kasipagan at katatagan sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa kanya nga inilabas na mensahe, sinabi ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng kontribusyon ng mga overseas Filipino workers, lalo na yung mga medical at security frontliners, community workers, mga guro at iba pang manggagawa sa pribado at pampublikong sektor. Narito ang bahagi ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw na ito, tayo ay nagbibigay-pugay sa lahat ng manggagawang Pilipino na patuloy na nagsusumikap para sa ikauunlad ng kani-kanilang buhay, pamilya at komunidad. Ako ay sumasaludo sa inyong katatagan, talino at kasipagan na inyong ipinapakita sa inyong kani-kaniyang sektor sa loob man o sa labas ng bansa. Ating ipagdiwang ang tagumpay ng bawat overseas Filipino worker, medical at security frontliner, community worker, guro, at lahat ng nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor ng lipunan. Ang pangalawang Pangulo ng paghanga sa katatagan na talino, kasipagan at iba pang kalidad ng mga ginagawa ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang larangan, maging sa loob o labas man ng bansa. Ang 1 ng Mayo ay taunang ginugunita bilang araw ng paggawa at idineklara bilang regular holiday sa Visa Marinang Proclamation 727. Kaya naman, may hamon ang pangalawang Pangulo na panatilihin at pag-ibayuhin pa ang ginagampanan ng ating mga manggagawa para makatulong sa isa't isa para sa mga mamamayang Pilipino. Narito pa ang patuloy na mapahayag ni Vice President Sara Duterte. Hamon ang ating kinakaharap sa kasalukuyan, naway manatili tayong matatag, matyaga at mapagpursige sa ating nagkakaisang hangarin para sa tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Isang mapagpalang pagdiriwang ng araw ng manggagawa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Consoli, ano ba yung samon-samon na yan? May pinapasamon na o may samon na si BP Sara, ano ba yan? Pagkain ba yan o yan ba yung hinahanda sa Pasko? Matindi. Pero ito po, ibig sabihin po ng samon na yan ay pinapatawag na po si BP Sara na mag-appear sa korte. Ayan. So, yan nga ang po nagiging problema natin, ano? Questionable po ang timing nito, no? Hindi natin alam pagkatapos ng korte ano ba isusunod nila. 'Di ba? Isasakay na ba sa jet plane, dadaling na sa Netherlands kasi alam naman natin nasa listahan po si BP Sara matagal na, no? Pero siya ay nasa huli. Sabi nga ni Amy, nasa huli siya ng listahan. Pero ngayon, next in line na po si BP Sara. At sunod-sunod, eto na, kumikilos na. 'Di ba? Kahit anong sabihin natin, anong nangyayari sa korte, hindi po natin alam. But one thing remains, questionable po ang timing. Hindi lang po isolated case yan. Kasi mamaya may mga ipapakita po ko sa inyo, yung mga timing ng atake. Basta ikaw kontra sa Duterte, babakbakan ka. Sabay-sabay na po. Yan yung sinasabi natin kanina lang sa ating vlog dahil umiikot na po ito si BP Sara at nangangampanya na. At hindi maganda ang resulta sa panig ng administrasyon dahil pinagkakaguluhan po si BP Sara at malalantad na talagang sure win ng Duterte. There is no way na pwedeng dayain ito. Kasi kitang-kita po no? Pero ito na. Harassment after harassment after harassment. Ganito na po. Medyo hindi po maganda ang ginagawa ng gobyerno. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan nito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang. Ito medyo okay. Una, matagal na itong naisampa at ngayon lang naisalang. So ibig sabihin, pinapatunayan niya dito na
Hindi ito wrong timing. Hindi ito ginagamit lang para dito sa pangaharas dahil eleksyon at papalapit na po ang eleksyon. 2 weeks na lang. So, para sa kanila, hindi ito wrong timing. Excuse me po. That is wrong timing. No? Isipin mo po, meron ng impeachment. Di ba? Ano ang purpose noong idodoble-doble nyo? Kasi yung sa impeachment, yung di umanong pagbabanta ni BP Sara sa pagpatay doon sa 3 kumag, ay sa 3 itlog, isinampa na sa impeachment. Kasama na po yan sa reklamo sa impeachment. Tapos meron pang kaso ngayon. No, so hindi nila ma-proceed yung impeachment dahil sabi, after the 19th Congress, saka pa to aayusin. Saka pa nila haharapin to. At ito, ibig sabihin, after the election pa. But ang problema nila ngayon, kailangan nila na maihinto ang pangangampanya ni BP Sara. So, again, kaya dinoble nila. Meron ng impeachment, may kaso pa, tapos ngayon, hindi umuusad ang impeachment, uusad ngayon yung kaso. Bakit? Again, parehas nung ginawa kay Tatay Digong. Alam natin, tama si Robin Padilla na sinabi, kaya pinakidnap ito si Tatay Digong dahil siya po ay siya ang number 1 crowd drawer. Pag nag-ikot po si Tatay Digong sa mga kampanya ng Team Duterte, talagang ubos ang bansang Pilipinas mag-a-attend. At talagang mahihirapan po sila dito. Sa kabila po, yung sa rally ng Bongbong Marcos, wala po, nilalangaw. So, inawat. Pinadala si Tatay Digong sa ICC. Biglaan nga niyan eh. Diba? Biglang nagkaroon. Ang tagal na pinag-uusapan niyan, hindi umuusad. Ngayon, biglang may ICC. Same thing kay VP Sara. Bigla naman ngayon pinapatawag ng korte. Again, same para hindi makapagkampanya sa PDP laban. Dahil alam natin ang lakas ng Duterte. So nagkamali sila, pinadala nila si Tatay Dong, akala nila manghihina po ang PDP senators, mag-give up na. Manghihina ang taong bayan. Pero nag-backfire eh. So mali sila ng calculation. Tapos nag-iikot si BP Sara. Siyempre, ang tingin ng taong bayan, PRRD at BP Sara ay iisa dahil Duterte yan. So, kinukuyog ulit si BP Sara. Talagang pinagkakaguluhan ng taong bayan. Again, na-miscalculate nila. Kaya ito naman, pipigilan si BP Sara. No? So, ang dami talaga nilang medyo mahina talaga ang nagpapayo dito kay Bongbong Marcos. Yung kanyang political advisor, lahat po ng ginagawa niya mali. You know? Kikita nyo, wala di ba? Dapat, kung siya talaga ay ginagawa niya yung dapat, posibleng hindi na maalala ang Hindi na ganun ang pagmamahal ng taong bayan sa mga kalaban ni Bongbong. Kasi sinuportahan na yan eh. Pero mali kinalaban pa niya. 'Di ba? So, ang political advisor nito ang may kasalanan eh. Hindi natin alam, baka mamaya, bangag. Bangag yung political advisor ni Marcos. Sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor. Yan, di ba? So, sa kanya mismo galing. Ako nga medyo nababahala sa lumalabas ngayon dahil si Roque, di ba? Hinaharang.
Talagang matindi. Etong si Vice President Sara, dahil mga matitindi ang binibitawan nito, syempre yung support niya, diba? Ako ay nababahala dahil meron din kasing binitawang matindi si Banatbay. Actually, lahat naman ng vloggers binibitawan yun. Kaya lang, nabitawan ni Banatbay sa mainstream media na kung saan ay lumalabas na di umano ay ito ay malakas, ang rich, at ito dapat ay hawak ng presidente. Pero lumabas nasabi niya yung fake news ni Bongbong Marcos. So ako hindi na rin ako magugulat. Baka mamaya yung mga kaso ni Banatbay na mabagal ang usad ay bigla-bigla na lang bumilis. Gaya ng nangyari kay Roque, gaya ng nangyari kay Tatay Digong, gaya ng nangyayari kay BP Sara. Bigla na lang bibilis, biglang ipapatawag, mamaya may warrant of arrest na yan, hindi natin alam. Sabihin ko, Choli, illegal yun, hindi naman dapat may warrant. Hindi tayo pwedeng mag-relax-relax. Remember, yung ginawa nila Torre sa KOJC is illegal. Remember, yung ginawa nila kay Tatay Digong is illegal. Wala yun sa batas. So, hindi tayo pwedeng mag-relax na, ay, hindi nila gagawin yan. Ako, pag may nagsasabi sa akin, alam mo, ganito yan Posible, ito takot ko. Pwede, itong problema natin. Ito ang challenges na sabihin nila, Coach Oli, hindi po pwede yan. Wala sa batas yan. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Wala nang batas-batas nangyayari ngayon. Tatandaan nyo to. Kung ang dating presidente kinidnap, paano pa tayong mga ordinaryong Pilipino? Wala tayong ligtas dito. Pag ikaw pinag-initan at nabwisit sa'yo yung mga yan, kung may kaso ka, ang kaso mo bibilis. Kung kahit na may kaso kang dismiss, bubuhayin, gaya ng ginawa kay Pastor Kibuloy. Kung wala ka namang kaso, kakasuhan ka. Lahat po ng may pakinabang ang Duterte or Duterte mismo, gaganunin nila. Final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. O yan, next topic po tayo. Ay, no. O, eto pa. Isa pa, sinasabi ko sa inyo, nakatunayan na ang ginagawa kay BP Sara is political harassment. Na ang ginagawa kay Tatay Digong is political harassment. Kung ikaw ay panatiko ni Marcos, o eto pa, bibigyan pa kita ng isang halimbawa. Pag hindi ka pa naman naniwala, tanga ka na lang. Doon sa mga bashers natin, doon sa mga naniniwala pa kay Marcos, tanga ka na lang. Kung hindi mo pa naiintindihan ito. Another example na panggigipit. Tignan po natin. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So, ayan. Prime Water naman ang pinag-initan ngayon. So, Villar naman ang pinag-initan ngayon. So, poor service daw at high cost. Ito po lang. Ito masasabi ko sa inyo. Again, hindi po ako kampi sa Villar. Di ba? Ito po ay bahala kayo kung iboboto nyo Villar or hindi. Ako, hindi. Pero, questionable po yung timing ng pagbanat dito kay Villar. Kasi sumama siya at inendorso siya ni BP Sara. Kaya kahit ito si Villar ay hindi natin malaman kung alyansa ba or Maka Duterte ba, ngayon, hinaharas na rin. Diba? Bigla-biglaan. Again, another questionable timing. Huwag niyo sabihin ngayon lang yan. Diba? Nagkataon lang. Same thing na nagkataon lang ba na may pinasok kayong 20 pesos na bigas na pagkain naman ng aso? Same thing na dahil kasagsagan ng ng kampanya, pinadala si Tatay Digong sa ICC. Nagkataon din ba na pinagkakaguluhan na si BP Sara at tayo ay bahagyang 2 linggo na lang ay mag-e-eleksyon na kaya lumabas ang samo ni BP Sara. Ngayon naman,
babakbakan naman ang bilyar. 'Di ba? Alam ko maraming galit sa bilyar at marami ring natutuwa sa bilyar. Hindi 'yun ang issue dito. Ang issue dito yung timing nyo. Ayaw nyo lumaban ng patas. Diktador kayo eh. Pag napunta sa kabila, gigipitin ninyo. Kaya alam mo, in a way, ako hindi ko ipopromote na iboto si Amy, pero in a way nakakabuti si Amy. Alam nyo kung bakit? Si Amy lang ang nagsasalita ngayon nang hindi nila magalaw. Of course, Marcos pa rin yan. Marcos pa rin ang apelyido niyan. Kapatid pa rin yan. Kaya medyo may kamandag si Amy. Sana nga lang hindi siya puro salita. Kasi ngayon, pag kumalaban ka sa Marcos, delikado ka. Diba? Pero ito lang masasabi ko. Real talk po. Dati po ang aming bahay ay ang nagsusupply ng tubig. Ito po ay subdivision nila Bilyar. No, prime water. At yung sinasabi nilang poor service at saka medyo mahal, hindi naman siguro. Medyo siguro mahal ng konti. But of course, subdivision yan eh. Poor service, I really don't think so. Kasi kahit nasa second floor ka, pwede mong itodo yung tubig, mabubutas ang bunbunan mo. Okay? Ngayon, hindi ko alam sa ibang projects nila. Baka palpak. Ang kinukwento ko lang sa inyo, yung realidad from my experience. Malakas ang tubig, kahit nasa taas ka, kasi usually sa baba lang ang mataas ang tubig, malakas ang tubig, sa taas wala na. Wala pong water interruption unless may scheduled cleaning. Isa pa yung maganda. Meron silang cleaning talaga. So, regular yan, kaya yung tubig malinis parate. No? So, again, hindi to pinagtatanggol. Ito lang yung talagang nangyari. Hindi, kahit po hindi kami napuputulan ng tubig. Di ba? Hindi po, yung iba sinasabi may El Nino, kinakapos sa tubig. Sa awa ng Diyos, kami naman po hindi namin na-experience lang. Yan. Occasionally before, nung may malalakas ang bagyo, na talagang natumba yung mga puno, etc., etc. But alam naman yan natin. Pero naayos pa rin. Bukod dyan, approve ako sa prime water na sinasabi nila. Etong serbisyo. No? So, well, again, hindi yan ang issue. Ang issue ko dito yung timing. How does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang kay Pangulong Marcos. Binahanga kayo ng binaha, wala kayong nagawa, bilyon pesos pa. Bilyon pa ang nako. Serbisyo, walang puwang. Wow. Anong serbisyong binibigay nyo sa gobyerno? Tinanggalan nyo ang PhilHealth. Wala kayong ginagawang infrastructure. Puro palpak ang ginagawa ninyo. And then here you are, sasabihin mo kay walang puwang. Alam mo, Claire, fake news ka rin. Junior. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang? Karapatan sa sapat na tubig at malinis na tubig. Again, napaliwanag ko na yan. In my experience, sapat po yung tubig na sinusupply nila. Actually, higit pa sa sapat. At malinis po. May regular cleaning pa nga eh. So kung ako tatanungin, in my opinion, Claire Castro, fake news ka. Kundi ito ay dapat na kinakalinga. Fake news peddler ka. Yan yung nila no? Yan yung mga salita nila na binitawan. Siyempre, yan ang susundan nila. Yan ang spin nila eh. Pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Mag-uutos po ang Pangulo para imbestigahan ito.
Parang yung mga tanungan, ano? Parang tanim-tanong. O, bibigyan ko pa kayo ng isang tanim-tanong. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? O, kita nyo? Ibinalik kay Camille. Isang kandidato. O, di ba? Kayo ba hindi nakakahalata? Itong media, nagiging tanim-tanong kayo, ha? O, di ba? Yun na yung tumbok nun eh, di ba? Di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam ang motibo nitong alin to, pero medyo kaduda-duda lang yung tanong na. Ikinunek kay Camille. Di ba? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.